bansa yan, pero kabahagi po yan ng European Union. Ang depensa naman itong si Timothy, bago raw siya tumakbo kasama ko ng 2022 elections, at bago siya na talaga bilang kalihim ng Department of National Defense, ay i-give up na niya ang passport niya. Well, alam niyo po, ilinawin niyo po na pagamat ang passport ay isa sa pruweba ng iyong citizenship. Ang passport ay travel document. Jojo, bahini yo. Yan po ay ebidensya na iyong pagiging citizen ng isang bansa, pero primarily ginagamit po yan sa biyahe. So yung pagiging citizen mo, bagamat yan ay pwedeng patunayan ng isang passport, ang passport ay hindi mukhaon, may palaman. na ikaw ay natutulungan. Ang tamang ebidensya siyempre dyan, Wala, di ko mukhaon, may palaman. Saon man na, di na maton. Naikape diha, kutawi ko kape. Ano pasama na siya'y narumpa ng Sinuot ng Jojo sa bansang Malta? Eh, ikaw ay Secretary of National Defense. Palagi natin pinag-uusapan ang mainit na usapin ng West Philippine Sea, ang higwaan ng Amerika at China, at kung saan papanig ang China. At alam naman natin, ang boy ka, Secretary Timothy. Ikaw ay sunod-sunod ang mga Amerikano. At alam natin na ang pulisiya ng mga Amerikano at ng mga European ay halos sa pareho pagdating sa West Philippine Sea. Lahat sila, Amerikano, European, ay natatakot sa pagdating ng paglakas ng China at nais nilang pigilin ang paglakas ng China. Kaya lahat sila nagkakaisa na pagtulungan ng China. No? So, anong problema kapag ikaw ay umasa? Pagdating Secretary of National Defense. Well, kapag sinasabi ni Secretary Gibon Teodoro na kinakailangan pangalagaan ang soberanya ng Pilipinas at pangalagaan di umano ang international law, kaninong interes ang kanyang tinataguyod? Interes ba yan ng Pilipinas o interes ba yan ng European Union? Ay, Jojo. After all, ha? Ako po, Pamagani ko ni mo katawig kape, unsaon mo ni mo lukaon. Sa Amerika po, May expire sa ng kape din na, dinatabang pero pinapulong kong pagpapalumpa ng katuparan sa kahit anong banyagang bansa dahil hindi po pwede na maturnaround dalawang amo. You can only have one master. Yan po aking paniniwala. Kaya bagamat meron tayong dual citizenship para naman pagbigyan yung mga Pilipino, mga kababayan natin na nagkaroon ng bagong citizenship para lang sa kanilang hanap buhay, ang totoo po, pag ikay manunungkulan sa gobyerno at ikaw ay itatalaga pang kalihim ng national defense, na national security ang pangunahing trabaho mo, kinakailangan isa lang ang amo mo. Hindi po pwedeng maraming amo. Dahil pag maraming amo, kaninong interes ang tinataguyod mo? So yung mga sinasabi ngayon ni Secretary Gibon Teodoro na kinakailangan tindigan ang China na ang bantang China sa international security and peace ng ating rehiyon. Yan ba ay dahil siya ay Pilipino o dahil siya ay isang European na kumikilala ng katapatan sa European Union? Diba? Dahil alam niyo po, tayo lang naman sa Pilipinas ang nagpapagamit ng ating teritoryo sa mga Amerikano para sa mga kasundaluhang mga Amerikano. Tayo lang sa Pilipinas, dahil sunod-sunuran tayo sa Amerika, ang di nakikinabang sa bagong pagyaman ng China. Tingnan nyo naman ang Thailand, tingnan nyo ang Indonesia, tingnan nyo ang Malaysia, tingnan nyo kung gaano karaming damukan na dolyares ang ini-invest ng mga sinong mga ngalakal at mga namumuhunan sa mga bansang Thailand, Indonesia, Malaysia at Vietnam. At ikumpira mo doon sa limos na binibigay nila sa Pilipinas. Ikumpira nyo yung milyon-milyon mga turista na dumarating galing sa China, sa Thailand, sa Indonesia, Malaysia at Vietnam. At tingnan nyo, halos wala lang mga Chinong pupunta sa Pilipinas. Bakit? Dahil nga inaaway natin ang China. E samantalang alam natin na pagdating naman sa ganda ng bayan, walang laban yung mga Thailand, Indonesia, Vietnam at Malaysia. No? Hindi nakamagaganda po ang ating beaches. Hindi nakamagaganda ang ating mga tanawin. And yet, walang natupunta ng Chino. Bakit? Kasi si Marcos Jr., si Gibon Teodoro, kinatrato, nakalaban ng China. At bakit naman pupunta ang mga Chino rito? Kung sa tingin nila, nagkakaroon ng peligro sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng Pilipinas dahil tinutuloy sila ng mga kalaban. O ngayon, ang tanong ko, kapag ikaw ay tinutuloy mong kalaban ng China, sinong interes ang tinataguyod mo? Interes Pilipino o interes ng European Union? Kasi kung interes ng Pilipino ang tinataguyod mo, ang dapat na inaatupag mo, ano ang magbibigay na mas maraming pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino?
Hindi ba yung mga kapital na po pwedeng dali ng China, yung mga turista na po pwedeng maging dahilan na magkaroon ng napakadaming hanap buhay dito sa Pilipinas, yan ay magbibigay ng mas maraming pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino at dapat yan ang ating atupagin. Dahil yan ang sang-ayon sa ating pang-nasyonal na interes na itaas ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Eh ba't hindi mo ginagawa yan? Ang kabaliktaran ng ginagawa mo dahil ba ikaw ay nag-swear ng allegiance sa Malta at sa European Union? Ano ba yan? Wala naman nagpilit sa'yo na kumuha ng multi-citizenship. In fact, walang dahilan para kumuha ka ng multi-citizenship. Wala naman naghahabol sa'yo. Dahil mula nung nanalo yung pinsan, si Marcos Jr., hindi ka naman po pwede magpanggap na ikaw ay inaapi at kinakailangan mo ng fallback kung ikaw ay apihin sa Pilipinas.